Magandang hapon mga kabay. So meron naman ulit 38867 number 34. Ayan, ang papalitan dito mga kabay, spindle, front housing, lever, bearing, washer, spring, ayan. Tapos gear, tawag nito, cap, tube, brush holder. Iyan lang po ang ipapalit natin dito sa unit na ito. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nabuksan ko na po yung screw. Ayan. So tatanggalin na po natin. Ayan. Tatabi lang natin. Siyempre yung ano po mga kabay, sisikwatin natin yung lock. Ayan. Tapos yung screw, kakalasin natin yung screw muna mga kabay. So yan mga kabay, nakalas na po natin. Yan, hugutin na po natin yung pinaka brush holder mga kabay. Yan. So unahin muna natin yung spindle dahil matagal po dito. Ayan. Madali lang po yung sa brush holder. I-screw lang natin yan. Ito muna unahin natin mga kabay. Dahil mas matagal po dito ang gawaan. Ayan. So ayan po yung mga kabay. Kaya in-estimate ko po ito. Ayan. Putol po. Problema ko nito paano magkalas nung kung paano ko kukunin yung striker. So yan mga kabay, nakalas ko na po, ayan. Natanggal ko na po siya sa kanyang pinaglalagyan. Ayan. So ito yung striker na kailangan natin ilipat. So ngayon mga kabay, lilinisin po natin yung casting. So yan mga kabay, nalinis na po natin. So ililipat na po natin yung bagong piston. Ayan. So lalagay natin mga kabay. Ayan. Kasama ang connecting or intershaft. Ayan. So sa pagkabit ko mga kabay, alug-alugin nyo lang hanggang sa lumapat. Pag lumapat na yan mga kabay, lalagay nyo po yung screw. Ito yung screw mga kabay. Yan. Para hindi po siya makalas. Yan. Kabilaan yan mga kabay. Yan. Kasi selector mga kabay. Siyempre, ito muna mga kabay. Yung nagsisilik sa gear, baba taas. Pag nagsilik kayo ng hammer tsaka chipping at drill. Yan po yung nagpapagana mga kabay. Tapos, siyempre, itong gear. Washer. Yan. Tapos, siyempre, yung bearing na hindi naman siya bearing. Pero bearing ang pangalan. Ito yung naglalak mga kabay. Para pag nagsilik kayo, hindi siya lalagpas. Ayan. So ihigpitan natin ito mga kabay. So syempre yung striker niya mga kabayan. Pero syempre huwag kalimutan lagyan ng grasa para madulas. Yan. Tapos syempre lalagyan mo rin yung dito sa yan. So yan, pwede na yan mga kabay. Para lang siya
Hindi siya tuyo. Tapos syempre yung spindle na bago. Yan. Diyan po yan mga kabay. Oh, washer. Huwag kalimutan ito mga kabay. Importante yan. Pag wala yan mga kabay, di gagana. Yan. So yan na po mga kabay. So ang sunod nito mga kabay yung muntik na. Yung spring mga kabay papalitan natin. Buti naalala ko. Yan. Ang pagpalit niya mga kabay, ganyan lang po. Kahit na magkabaliktad siya, okay lang. Ganyan. Ayan. Yan. Yan, ganyan lang pong forma niyan. So, ito na mga kabay yung baka may nakalimutan. Baka may nakalimutan din eh. Ayan. Yung bearing mga kabay, kahit di mo na ikabit yan dahil meron na pong bearing yung housing. Ayan. So, yung washer lang talaga ang huwag kalimutan. Ilalim, tsaka ibabaw yung washer. Ayan. Bago ikabit yung housing. Ayan. So yan, okay na mga kabay. So ang next nito mga kabay yung spring. Syempre. At washer. Ayan. Tapos syempre yung bulitas. Ayan, bulitas mga kabay. At syempre yung tube. Tapos huwag kalimutan ang lock. Ayan mga kabay oh. Ating ihigpitan mga kabay. Ayan, masikip na. Ay, hindi pala. Ayan. Tapos, syempre, didiin mo lang siya ng flat para lumapat siya sa pinaka hiwa. Ay, hiwa ba? O guhit? Guhit yata. Ayan. Tapos, syempre, yung cup. At ating iti-testing kung gumagana yung lagayan ng bala mga kabay. Importante po yan. Okay. Yan. Okay. Tapos syempre yung lever. Ayan. So sa paglalagay ng lever mga kabay, iikutin nyo po yung armature para maisilik nyo po yung spring. Yan. Kailangan ikot-ikutin mga kabay hanggang sa gigitna. Ayan. Kailangan nakagitna. Ayan. Tsaka mo ilagay yung lever. Tapos, diin mo lang mga kabay. Sabay kunting pukpok. Ayan. Tapos, ikot. Ayan. Tutunog yan mga kabay. Pag sabing tek, ayun. Ayan. So, ang sunod mga kabay, yung syempre, dito na tayo sa field coil mga kabay. Lagay natin tong lock. Ayan. May sleeve na po yan sa loob. So, hindi na para dito sa bearing. So, ipapasok na po natin. Ayan na po. Tapos, syempre yung screw. Ayan. So, natin mga kabay, kabilaan po yan. Ayan. Ayan. Tapos syempre next yung brush holder. Ayan. So lalagay natin yung brush holder mga kabay. Ayan. Select. Yun. Okay. Diin mo para pantay. Ayan. Saka hugutin mo yung lock ng carbon. At bago mo ilagay yung screw para sa brush holder. Ayan. Diba? Ganun po yun. At higpitan ng tamang-tama lang syempre. Huwag sobra. Kasi pag sobra, nasisira. At nalolostrate po yung housing
thread. Yan. Kasi plastic lang po yan. So yan na mga kabay. At syempre, yung pinakalas ay yung pin. Yung para mag-lock yung hindi gagalaw yung armature. Tsaka syempre rubber. Yan. Bago natin isara mga kabay, titesting muna natin. So yan mga kabay, nakasaksak na po, titesting natin. Sasara natin mga kabay para maayos yung pagtitesting natin. At syempre, titesting din natin yung kanyang hammer kung gumagana mga kabay. Siyempre, yung pang-testingan natin yung mahiwagang bakal. So, yun po yung drill mga kabay. Ito naman po yung hammer. Tapos yung chipping, yun yung hindi umiikot, pero bumabayo. So yan mga kabay, natapos na naman natin ang isang repair. So maraming salamat mga kabay sa nanonood. At syempre, palike naman at share. Syempre, subscribe nyo po ito aking YouTube account, Tainong Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye, hanggang sa muli.